Hello mga ka-sports! Sa part 1 ng ating series, napag-usapan natin kung paano sumulat ng summary lead, yung klasikong paraan na diretso nating sinasabi kung sino yung nanalo, sino yung natalo, ilan ang score, ano ang event, kailan ito nangyari at saan ito nangyari. Straight to the point, kumbaga. Pero syempre, hindi lang naman summary lead ang choice natin. Kung gusto mo ng mas engaging, mas cinematic, at mas buhay ang kwento, meron pang ibang style na pwede mong gamitin. Kaya sa part 2 ng ating video, tatalakayin natin ang dalawa sa pinakapopular na alternatibo sa summary lead. At yun ay ang key play lead at best player lead. Unahin natin ang key play lead. Ang focus nito ay isang defining play o yung moment na nagpabago sa takbo ng laro. Narito ang halimbawa. With the shot clock winding down, Juan de la Cruz sunk a corner 3 with 5 seconds left, lifting Maligaya National High School past Malungkot Vocational School 103-100 in Game 3 of the Palarong Pambayan Finals. Hindi agad binanggit kung sino yung nanalo. Ang inuna ay yung highlight, which is yung clutch shot ni Juan de la Cruz. Kumbaga, parang replay ito ng last 5 seconds ng laban. Dito, makikita natin na nadagdag ang key play sa tanong na sino ang nanalo, sino ang natalo, ano ang score, at ano ang event. Ngayon, pumunta naman tayo sa best player lead. Dito, spotlight ang bida ng laro. Kumbaga, kung sino man ang may pinakamaraming score, pinakamaganda yung stats, siya yung i-feature natin sa ating best player lead. Narito ang isang halimbawa. Unang Magalpok scored 55 points, grabbed 20 rebounds, and willed Progresivo Cagers to 105-99 victory, forcing a rubber match against the Matinag Shooters in the semifinals of Cagayan Provincial Meet. Kita nyo? Stats ni Magalpok ang unang lumabas, saka pumasok yung result ng laro. The story becomes about him because he is the player of the hour. Nakuha niyo ba yung pattern? Para malinaw, ito yung pattern na pwede niyong sundan. Para sa key play lead, simulan mo ito sa decisive action, gaya na lang ng shot block, steal o di kaya 3-pointer. Pagkatapos, i-connect mo ito sa game result. Para naman sa best player lead, simulan mo ito sa standout player at ang stats niya. Pagkatapos, iugnay mo ito sa outcome ng laro. Kung iisipin, yung summary lead, sinasabi niya kung ano yung nangyari, habang ang key play lead naman at ang best player lead, pinapakita kung paano ito nangyari at kung sino yung nagpapanalo sa isang team over the other. At ayan nga, dito na nagtatapos ang part 2 ng ating sports lead writing series. Sa susunod, pag-uusapan naman natin kung ano yung pwede nating isulat sa body ng ating sports article. Ako si Sir Jason na nagpapaalalang choose your angle wisely in writing your lead. Kung gusto mo ng free worksheet, mag-comment ka lamang dito.